Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 20 na ang patay, 7 ang sugatan at 5 ang nawawala dahil sa bagyo. Pero kumpara raw sa mga nagdaang bagyo, hindi ganon kalala ang pinsalang dulot ng bagyong Glenda. Live mula sa tanggapan ng NDRRMC, may report si Katrina Son. Katrina? Jessica, matapos nga bumayo ng bagyong Glenda dito sa NCR, isa namang aerial survey ang isinagawa ng mga taga-NDRRMC. Nagsagawa ng aerial survey ang NDRRMC kasama sina DPWH Secretary Rogelio Singson, ASEC Wilma Cabrera ng DSWD at ilang mga taga-Armed Forces of the Philippines kaninang hapon para makita ang lawak ng pinsala ng bagyong Glenda sa Metro Manila at Cavite, ang paunang tansya ng DPWH. Sa NCR, lahat ng national roads are passable, no? And I'd like to mention na the flooding in Metro Manila I consider very minimal, no? May bahaman, nakita ng grupong passable naman ang mga flood-prone areas gaya ng Espanya, UST at EDSA Magallanes Interchange. Kakaunti rin daw ang lugar na binaha sa lalawigan ng Cavite. Ang mga lugar naman sa Malabon, Obando at Navotas, hindi rin daw ganun kataas ang baha. Ang mga bubong ng bahay kahit gawa lamang daw sa light materials ay buo pa rin daw ang mga ito. Di raw ito katulad noong mga nakaraang aerial survey na ginagawa nila kung saan nakikita nila ay mga inilipad at nasirang mga bubong. Ang mga coastal towns naman daw sa may Laguna Lake, Taguig, Pateros at Muntinlupa ay wala naman daw naganap na excessive flooding. Surprisingly, happy to see that hindi naman ganun ka-extensive yung damage. In terms of the commonly designated or identified flood-prone areas, we're happy to note na hindi naman very minimal ang flooding situation doon sa areas na yun. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit kakaunti ang pinsalang idinulot ng bagyong Glenda ay ang kahandaan ng lokal na pamahalaan. Enero pa lamang daw ay marami nang ginagawa ang preparasyon at pagpupulong ang mga regional, provincial, city at municipal disaster risk reduction councils. Sila raw ang nagtrabaho ng husto para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at kahandaan ng mga komunidad. Yung isa nga pong best practice model, yung sa probinsya ng Albay. Doon po ay maaga-maaga pa kahapon, even before Glenda made landfall, more than 150,000 had been moved to evacuation centers. Handang-handa po talaga sila. Bukod dito ay malaking tulong din daw dito sa NCR ang Flood Control Master Plan na inaprubahan ng NEDA 2 taon na ang nakakaraan. Dito kasi ay sinisimulang ayusin ang mga waterways. Malaki raw ang tulong na nagawa ng pagdilinis sa waterways tulad ng sa Maricaban, kaya di masyado binaha ang lugar ng Pasay at Makati. Jessica, base nga sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 20 na nga ngayon yung patay dahil nga kay bagyong Glenda, 7 naman yung sugatan at 5 ang missing. Pero patuloy pa rin nga ang ginagawa ng NDRRMC na pagbabantay sa mga lugar nga na direktang naapektuhan at nasalanta ni bagyong Glenda. Jessica? 20 dead. Medyo marami pa rin yun, Katrina, no? Although may mga provinces nga tayo, notably yung mga Bicol provinces na 0 casualty sila. Tama ka dyan, Jessica. Itong 20 na tao nga ay medyo marami pa rin daw. Pero ipinagmamalaki naman nga ng NDRRMC na dahil daw sa maagang information dissemination at preemptive evacuation daw na ginawa ng ilang mga probinsya ay medyo na-lessen nga o na-minimize ang mga casualty na maaaring maidulot nga nitong bagyong si Glenda. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.